Go. Ang exercise natin for this video ay para sa meniscus injury. Ang focus natin ay para dun sa mga injury na conservative management lang ang kailangan o hindi na kailangan ng surgery. Pero pwede nyo rin itong gawin after ng inyong surgery during your recovery time. So, para sa meniscus injury, ang focus natin is ma-maintain or ma-improve yung range of motion. So, sa unang 2 linggo, ito yung mga gagawin yung exercise. Focus on range of motion. Una is yung heel slides. So, let's say ang may injury is yung right leg. So, naka-straight or nakahiga lang kayo na ganyan and then dahan-dahan yung i-bend yung knee ninyo or i-slide nyo yung heel ninyo hanggang sa kaya. So, let's say, kung sobrang sakit pa siya or masakit pa talaga para i-bend ng todo, i-stop nyo siya kung hanggang saan lang yung kaya and then slide nyo lang din pababa. So, again, slide up hanggang sa kaya and then slowly slide down. Let's say, after ng ilang araw, kapag mas nagagalaw nyo na ng maigi, i-slide nyo pa ng mas mataas kung hanggang saan yung available and pain-free range. So, gawin siya ng 10 times 2 sets. Next exercise is short arc knee extension. So, gagamit kayo ng kumot or towel na malaki and i-roll nyo siya ng kagaya niyan at ilagay nyo sa ilalim ng tuhod ninyo. So, ang focus nito ay yung straight movement ng knee. So, from there, iaangat nyo lang yung heel nyo off the bed and extend nyo lang siya and then bababa. So, dahan-dahan angat baba lang. So, gagawin nyo siya ng 10 times. So, let's say, kung kailangan nyo ng mas mababa muna, mag-umpisa sa mas mababa o mas maliit na towel, okay lang yon and then i-progress ninyo sa mas malaki. Para mas malaki din yung range ng extension. So, gawin siya ng 10 times and repeat ng 2 sets. Next na exercise is progression nung pangalawang exercise natin. Ito naman yung tinatawag na long arc knee extension. So, uupo lang kayo ng ganyan na diretsyo. So, kung mapapansin nyo, halos naka 90 degrees yung tuhod or yung leg. So, yung affected leg nyo, dahan-dahan yung iaangat hanggang sa kaya. So, kung maaabot nyo ng straight position yung leg ninyo, mas okay. Pero let's say, kung ang kaya nyo lang is midway or almost fully extended, okay lang din. Tsaka nyo siya dahan-dahaning abutin na fully extension. So, gagawin nyo rin siya ng 10 times hanggang sa available or pain-free range and then repeat ng 2 sets. Next na exercise naman natin is focus sa strengthening ng knee. So, pwede nyo itong gawin sa first 2 weeks ng injury. So, kukuha lang kayo ng maliit na towel and i-roll nyo siya and ilalagay nyo sa ilalim ng tuhod na kagaya niyan. Then, ang focus naman nito is ipipress nyo yung tuhod ninyo pababa towards the floor or the bed nang hindi umaangat yung heel ninyo. So, makikita nyo kapag pinress, mag-activate yung muscle sa ibabaw ng hita or sa harap ng hita and hold nyo yung press and hold ng 5 seconds to 7 seconds and then relax. Hold and then bilang kayo ng 5 to 7 seconds and then relax. Repeat nyo lang siya ng 10 times. Next naman is isometric exercise para sa muscle sa likod ng hita. So, ang gagawin niyo is i-bend nyo ng kagaya niyan yung inyong tuhod. So, hindi fully bent, basta ganyang angle lang. Then, nakataas yung toes, naka-point pataas. Ang nakalapat lang sa sahig or sa bed is yung heel ninyo. So, ang gagawin ninyo sa heel, ipupush nyo pababa towards the bed and towards you. So, parang pababa and paangat. So, mararamdaman nyo dapat na nag-activate yung muscle sa likod ng hita. And then, i-hold nyo siya ng 5 to 7 seconds and then relax. And then again, hold ng 5 to 7 seconds and i-repeat nyo siya ng 10 times. Ang next exercise natin is straight leg raise.
So, dito, may dalawang stage siya. So, pwede kayo mag-umpisa, lalo na sa kung masakit pa siya or mahirap pang iangat yung buong leg, umpisahan nyo nang nakabend yung opposite leg ng kagaya niyan for support. And then, ang gagawin nyo dun sa injured leg, keep it extended or naka-straight, and then dahan-dahan nyo siyang iangat hanggang umabot sa level ng kabilang leg, and then baba. So, ganun ulit, up and down, baba. So, make sure na yung galaw ninyo is controlled, lalong-lalo na yung pagbaba. So, dahan-dahan lang, repeat siya ng 10 times. Once na maging comfortable na kayo at kaya nyo nang gawin nang naka-extend yung kabilang leg, pwede nyo nang i-straight yung kabilang leg and then gawin nyo ulit yung straight leg raise sa injured leg. Same counting, repeat ng 10 beses.